Init daw sa pingay sa Senado, Nelson. Aha. Mukhang Nagkapalitan na ba ng maanghang na salita? hindi lang maanghang salita, pati mga pasaring, magkabilang panig. Mapupulang mga... Oo. Hindi lang maanghang. Lumaki ng lumaki itong... aywan ko ba? Eh di ba kahapon, ang hamon ni Senador Amy Marcos kay Senador Panfilo Lacson, Oh. eh kung gusto mo, magsabunutan na lang tayo eh. Ano sinasabi mo na meron akong mga insertion ba yun, Jen? Oo, unprogrammed. Meron akong wish list lang yan. Listahan lang yan na talaga ibinibigay namin sa DPWH kung aaprubahan. Oo. Gusto mo, sabunutan na lang tayo? Ano ba sabi ni Senador Ping? Sumagot ba? Paano ko may sumagot eh? Oo. Ang sabi daw ho ni Senador Ping, Oo. bakit naman ako makikipagsabunutan sa'yo? Pilo ka ba ang buhok ko? Dagdag pa niya dyan. Yung ngipin ko nga hindi pustiso eh. At saka walang peke sa mukha ko. Baka sa'yo meron. Walang dugtong na gano'n. Ha? Pero parang gano'n ang sagutan nila. Ganon? Personalan na. Oo. Di, alam mo nawala yung Parang mga nawala yung pagiging statesman ng Senado. honorableng tao dapat ng mga Your Honor. Nung araw, ang Senate President, yan yung traffic police yan eh. Kapag nag-aaway-aaway na yung dalawang patatlo. Talagang upo tayo, usap tayo, ayusin natin yan. But ngayon, bakit nangyayari yung ganito? No? Nakita naman natin yung sa hearing ng flood control. Yung nangyari, nagkakabastusan. Hindi dati nangyayari to. Matagal tayong sa Senado. Matagal tayong nag-cover sa Senado. Hindi nangyayari yung ganito eh. Nung mga panahon nila Ernie Maceda, nila Blas Ople, Joker Arroyo, nila Edgardo Angara, nila Salonga. Magkakalaban din yung mga yan. Yes, pero hindi inaabot ng ganito yung kanilang pag-aangilan ba. Pero siyempre patutsadahan. Pero statesman pa rin ang dating. Yun ang away na matatalino eh, no? Yes. Parang palengke kasi, parang palengke awayan ngayon eh. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang yung statement ni Senador Lacson. Totoo ba yan? Pakinggan natin. Meron, sige nga. Meron bang shot? Sige nga. Aber? Magsabunutan daw kami. Yan ang reaksyon ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Ayun. wala siyang maaaring makitang macho rin sa mundo kung bakla ako. Oo nga. Well, ayoko nang dugtungan. Bakit umabot sa ganito? Oo nga. Hindi po, I'm giving benefit of the doubt, no? Benny, di ba? Oo nga. Benefit of the doubt to the two senators, no? Siguro talagang masama na lang talaga yung loob nila. But again, yung ganito pong angilan o yung ganitong patutsadahan, masyado na hong naibaba ata sa baba. Wala bang humble sa kanila na magpakababa na lang, ano? Oo, wala Sige, bang... Tigilan na natin to, baka wala nang mapupunta ng pakinabang ang taong bayan dito. Oo, dahil alam nyo, ano man ang mangyari, ano man ang pagsasabihin yung dalawa, pareho kayong may black eye dyan sa taong bayan dahil bumababa ang tingin ng tao sa kanila, no? But again, of course, siguro the leadership of the Senate can do something about it para masiguro naman natin na yung sandigan ba ng bayan, nandiyan pa rin. Kasi kapag nakikita natin na ang ating mga senador nag-aaway, ang ating mga congressman nag-aaway,
Aba, yun na lang nga yung huling takbuhan ng taong bayan eh. Totoo. Di ba? Oho. Sa tuwing may problema sa executive, sa Senado tumatakbo, sa Kongreso, immediately nag-iimbestiga ang Senado. Eh, nangyayari sila-silang may problema Ang, ang taong bayan na dapat ang gulong pumagitna eh. At para magsabing, pwede ko ba? Huwag na kayong mag-away. Marami kayong dapat na trabahuhin para sa amin. Di ba? Baka may biglang kumanta, stop! Yan. In the name of love. Ay, nako. Ay, teka lang. Speaking of Senador Ping Lacson, meron pa sa binulgar kanina. Doon sa, kasi press ko niya yata sa Senado yun eh. Yung binanggit niya. Mukhang naging tanong lang naman sa kanya yung bahagi ng pag-react doon kay Senador Amy. Pero isa sa binanggit niya, totoo ba ito, Nelson? Kuya Benny? Nakita na raw si Bunuan? Ba? Saan? Nakita na? Palutang-lutang daw eh. Naku po! Baka iba naman yung bangus yata. Bangus Bunuan. Bangus Bunuan. Nako, ito kinumpirma na eh, Nelson. Pero itong binabanggit niya ito, matagal nang sinabi ito ng Senador Marcoleta eh. Alin yan? Alin Diba? yan? Alin yan? Na sinadya raw po ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na magsumite ng maling grid coordinates para po sa libo-libong flood control project sa Malacanang. At dahil diyan, maglalabas naman daw po ang Senate Blue Ribbon Committee ng sabina kay Bunuan upang dumalo po sa pagdinig sa nalalapit na araw, itong Enero 19. Eh, problema, hindi na nga makita dyan eh. Mula nung mag-abroad, parang hindi nata bumalik Wala eh. na. Wala kang record na raw eh. Kung Kung saan nagpunta? bumalik ito eh. Ayun na nga. Di ba nag-promise siya na babalik dun sa takdang petsa nung Disyembre? Oho. Eh, sabi ng BID o ng Bureau of Immigration, wala namang record na bumalik. Secretary Binoan. Oho. Ang record lang lumabas. Umalis na bansa. Nako. At ang sinasabi mo nga na nakita na Bunoan, eh sa Pangasinan, yung mga bangus nga. Bangus Bunoan. Bangus Bunuan ang nakita. Pero si Secretary, nawawala na po. Nako. Ano ba sabi ni Senator Ping. Lacson? Ito nga, pakinggan natin. Senator Ping, ano masasabi mo? Deliberate, ibig sabihin, no-cover up niya talaga. Kaya looking back, naalala ko, meron siyang binanggit tungkol sa ilahat ko sa aking privilege speech doon sa nauhan. Ang sabi niya, mali raw yung grid coordinates. Although sigurado kami, kasi personal naming pinuntahan ng teams namin, yung mismong Ghost Flood Control Project. At nakausap mismo yung barangay chairman, mga tao doon, na talaga merong nakalaan na proyekto na hindi nagawa. No? So, doon pa lang, kasi nag-flashback sa akin yun eh. Kaya pala, sinasabi niyang ang grid coordinates daw mali, yung pala, nasa utak niya, alam niyang minali niya. Ayun, oho. At yung punto yan, Nelson, di ba? Una ko narinig ito, again, kay Senador Marcoleta, na mismong ang Pangulong Bongbong ay iniligaw nung hawak nilang grid coordinates. Kaya yung mga pinupuntahan daw pong project ni Pangulong Bongbong dati na mga ghost flood control, minsan may mali-mali. Pati nga yun doon sa may Tuba Benguet yung rock netting ba yun? Ano ha? Yun ho, isa sa halimbawa. Yun nga ang isa sa mga gusto dapat maimbestigahan noon. Ang grid coordinates po, yan po yung pinakalugar, eksaktong lugar na pinagtayuan nung mga flood control projects na yan. May number yan. Yan, may number yan. Degrees, East, north, north, south, nakaganyan yan, ilang degree. Ginan po sa mapa, eksakto Eksakto yung lugar. ituturo. So, sa madaling salita, literal na niligaw ang ating Pangulo. Ano yan longitude, latitude. Longitude, latitude. Oh, yes. Yan. So, literal na niligaw talaga. Yes. At naligaw naman. Ayun nga, kasi hinawakan, kasi akala nila, kasi sino ba magsasabing peke pala yung coordinates na hawak ko? Kasi exact dapat yan eh. Kaya Diba? isa pa yan na kailangan talagang imbestigahan. Oho. Sino ang gumawa niyan at saan galing yan. Hindi rin naman, alam mo, binigbigyan din natin ng benefit of the doubt si dating Secretary Bonoan. Oho. Baka naman binigay lang din sa kanya ng tao niya. Di ba? Pwede. Oo, pwede. So, wag namang, hindi naman natin pero lumutang ka.
Huwag kang magtago. Dahil kapag nagtago ka, ibig sabihin guilty ka. Oho. Yun. Ay, pero dapat bilang isang engineer, kasi ang Pangulo, Bongbong, hindi naman engineer, dapat alam niya kung tama o mali yung coordination na nakalagay Yes, doon. bago niya ibigay sa Pangulo. Oo, kasi Pangulo na ng bansa yung binigyan niya ng coordinates. Yes. May katwiran tayo ron. Pero Oh. ang sinasabi nga natin dyan is benefit of the doubt. Oho. Bigyan natin ng pagkakataon Nako. na mailusot niya yung sarili niya. Ay well, sa 19 daw, dapat ay pumunta siya at kung hindi daw po sa pupunta, ay mapapatawan siya ng contempt citation. Contempt of court, contempt siya Ng Senado. Senado. Pag nakuha siya, kulong siya. Yun. Yung. Kaya papadalan pa raw siya ng warrant of arrest. Eh, ang tanong, nasaan sila ngayon? Yan ang sinasabi Hindi kaya natin. magkasama sila ni, Cabral. Ni Cabral. Hindi. Hindi ba yung nasa kabila na yun? Secretary, tsaka si... Nasa kabila na si Jose Cabral eh. Baka may hinala ko, baka si Saldi ko magkasama silang dalawa ngayon. Hindi kaya. Di ba? Mare, Si Cabral lang alam ko nasa baka kabilang buhay. babuo ng bagong party list yan. Bubuo ng bagong party list. Anong party list? Yung para sa 2028. Ay, nako. Anyway, yan po ang abangan natin. Kasi hanggang ngayon, sa halip na makita at matumbok po at paano masusolusyonan itong problema ng flood control projects, Kuya Benny, Kuya Nelson, parang may gumulo eh. Di ba? Tumitining na eh. Tumitining na, matutukoy na parang biglang gumulo ngayon. Hindi mo na ngayon alam kung sino mananagot sa bagay na ito at sino ba talaga ang mastermind ng Palawak ng palawak eh. hindi parang sinadya, parang kung saan napunta Hindi, eh. pinalawak ng pinalawak para may tamaan ng mga hindi dapat Ayun, tamaan na ng tamaan. oo. Pero di ba dapat pataas ng pataas? Oo. Hindi, ito pababa ng pababa. Oo nga, no? Sa halip na mapataas ang investigasyon, mukhang pababa. Oo, nakita mo mga RD ngayon, yung mga pinagsisibak ngayon, RD, yung mga engineer ng DPWH. May second wave pa raw, Diba? Ang sabi ni Secretary Vince Dizon, mukhang ang second wave niyan, mga district engineer at saka mga assistant district engineer naman daw sa buong bansa. Kaya naghahanap daw sila ngayon pala Kuya Benny at mga kababayan ng mga fresh graduate na engineers. Mag-apply po kayo sa DPWH. Baka marami daw hong bakante sa mga susunod na araw. Pero kailangan nila yung idealistikong mga engineers. Para daw huwag masangkot sa anumang anomalya dyan sa loob po ng DPWH. Ayan. Yeah. Ay harinawa. Marami na natakot ngayon marami natakot ata sa DPWH eh. Dati maraming gusto mag-apply dyan. Para ngayon nagdadalawang isip na sila. Yung mga bagong graduate na engineer ngayon, Ang sabi ni DILG Secretary John Vic. Remulla, ang totoo niyan, may nag-offer ng 1 billion pesos sa aming magkapatid. Wow. 1 bilyong piso para itigil ang investigasyon sa flood control project. Ba? 1 billion! Ano yan? Offer? Anong tawag doon? Special offer po ito. Special offer? May kasamang sabon. Ang sabi niya, Jen, may nagbanggit sa akin kung pwede raw. Sabi ko, wag na ako kausapin. Wag na tayo mag-usap kung ganyan lang. Tinigil ko na yung usapan. Aba. Ayan, isa daw mutual friend na malapit sa kanilang dalawang magkapatid ang nag-alok, nag-relay. Sino daw ang nire-represent kaya nun? Ayun ang problema. Sino ang nagpapatahimik, di ba? Oo. Kasi hindi naman po pwedeng may offer, pero walang nag-o-offer. Hindi po pwede yun. Oo. Sino? Oo. Dapat sabihin na ni Secretary John Vic. Yun nga. Baka mapasubo na naman tayo, bumalik sa kanila yan. Hindi kaya? Kaya nga. Kasi tahimik ngayon, di ba? Bakit kailangan bitin-bitinin dapat? Wala nang bitin. Tahimik ngayon eh. Oo nga. Di ba? Sino ang mag-o-offer? Di ba naman kakampi din? Hindi, paano ba kakampi? Paano bang paliwanag doon? Ha? Ito. Ano sabi ba niya? In-inform pati daw ang Pangulo eh. Ha?
It was a private meeting, and Oh. I informed the president immediately what was going on. And ang sabi niya rito, and I said, okay, he knows it was bound to happen, but he acknowledged na tama yung ginawa ko dahil tumanggi na ako. Oh. Maano po ito? Mabigat na... Kaya nga, pero gusto Oo. natin malaman, sino kaya nagre-represent sa kanya? Ba't sino ba ang nasa likod nitong flood control anomaly na ito? Kaya nga, dapat matukoy mo kung sino. Oo. Kasi kung ito ay nag-o-offer ng 1 billion, edi malamang guilty yun, di ba? Yun na nga. At saka meron siyang possibility, halimbawa lang, na tinanggap yung 1 billion, Oh. ma-absuelto ito dyan. Totoo. Mapapawala sa ano siya. Di ba? Oo. Kung ikaw mag-o-offer, ibig sabihin, sigurado kang hindi ka sasabit. Siyempre. Hindi mo pwede na mag-o-offer ka, pero alam mong malakas ang ebidensya sa'yo, di ba? Mahirap yun. Siyempre. Oh. Ang tanong ngayon, sino? At bakit sa kanya mag-o-offer? Oo. Oo, sa magkapatid daw eh. Sila magkapatid na. So, sabi, tag 1 billion sila. Ganun bang offer? 1 billion, hati na sila. Tag 500. Hati pa. Oo. Ama, 1 maliit. billion offer eh. Maliit. To quiet down. Ha? Hindi kasi kung... Quiet down. Kasi kung aalagatain mo, tiisipin mo, teka, sino ba mga sangkot dyan? Ayun nga. Sino Di ba? ba? Saldico. Oh. Sino ba itinuturo? Speaker. Oh. Yung mga senador. Oh. Sino speaker? Congressman. Ha? Boji D? Hindi, yung dati, yung dati. Yung dati. Speaker Mitra. Oh, yung dati. Di Ay, ba? di ba? Ay, di mga... Hindi naman pwede sabihin mong yung mga kontratista kasi talagang Oo. ang daming ebidensya laban sa kanila, di ba? Hindi mo Totoo. talaga maipapatahimik. Sa halip na iareglo nila, di doon na sa dulo nila iareglo. Totoo. Parang ano ito, Kasi kung may mag-offer it, mukhang, kasi ang tinutumbok na investigasyon, mukhang ombudsman. sila-sila eh. Oo. Di ba? Oo. At saka DILG, di ba? Hindi ko masabi yung gusto ko sabihin eh. Di ba? Napakasela na itong issue na to kasi. Ako, alam mo, minsan nagpapalutang si Secretary. Ito nga akong may pupuna ko kay Secretary John Vic eh. Marami pinapalutang na minsan bumabalik sa kanila yung ano eh. Nagbubumerang. Nagbubumirang sec. Sa halip na magpagaan, Oo. magpalinaw, o kaya ay mas ang tawag nila dyan, parang nagpapa-good boy ka, good looking eh, di ba? Tama, oh. Lalo ka napapasama. Nagpapapogi ka dapat Oo. eh. Ang nangyayari tuloy, mukhang hindi magandang bumabalik po eh. Kasi siyempre, magtatanong ang tao. No. Kasi sa halip na matuwa yung tao na in-expose mo yung ganyang panunuhol sa'yo, nagkakaroon pa ng nalilito pa yung tao dahil sino ba yun? Oo, yun nga. Pero pagka sinabi ni Secretary Remulla yan, kung sino yan, Oo. aba, yun. Doon nahanga ang tao sa kanya. Ako, hindi kontra politika yan. Siyempre, kasi- hindi naman gagawin ng kontrapolitika. Hindi yan. kontra, hindi nila kalaban sa politika yan, Chuck. Bakit? Bakit mo nasabi? Kasi sila nasasakot sa usaping ito eh. Di ba? Oo. Di ba? Oh. At saka, pagka kontra-politika, magagamit mong weapon yun. Chuck diba? yun. Oh. I-entrap mo yan. Oo. So, ibig sabihin, bakit hindi mo in-entrap? Kasi kaibigan mo. Hindi ba? Magkakakulay tayo Kasi dyan. pagka, Oo. di ba, bribery yan eh. Yo, Matinding panunuhol ka. yan, panunuhol. Bakit mo pinakawalan? Bakit hindi mo hinabol? Bakit hindi mo hinayaan na mahuli? Oo. Ayun nga ang konklusyon ni Jen. Oo. Kayo-kayo lang yan. Hindi yan kalaban sa politika. Kaya nga. Iba yan. Oo Ano? nga, ano. Oo. Mukhang yari tayo dun. Mukhang Mukhang nagkamali na naman tayo dun. Yung parang pa sinabi niya dun sa... nag-group effort tayo dyan. yung sinabi niya sa ano? Oh, sa Kung press gusto con. niyong patunayan na hindi nga si Cabral yan, Oo. punta kayo doon. Oh, Itutulak namin kayo. Ba't itinulak ba? Ibig sabihin, itinulak si Cabral. Para di ba? Para malaman nyo kung paano mangyayari sa buhay paano niyo pag tinulak namin kayo dyan. Ay, nako. Ayun nga ibig sabihin, di ba? Oo. Napapasama eh.